Kahit yung mga kongresista, wala tayong nakikita na organized response maliban lang dun sa statement ng NUP na sinasabi nila wala silang papanigan at hindi sila mag-i-endorso whether yung reklamo ay sa Pangulo o sa Vice Presidente. So, yun lang po ang nakikita natin. Yung iba naman sila sabi, hindi na to exciting. So, parang may pahiwatig na kung anong mangyayari. Parang hindi na nga parang nawawala na sila ng gana doon sa sa impeachment ni Vice. Ang tingin ko diyan is nakatingin sila sa future. So hindi pwedeng masyadong how do you call this, umariba doon sa ating Vice Presidente, lalong-lalo na kalalabas pa lang ng mga surveys at nakikita na way ahead ang ating Vice Presidente. Ang Pangulo naman ay lame duck. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan pa siyang i-impeach. Kumbaga, since it's late in his term, 2 years to go, would it be worth it pa ba na mag-file ng impeachment sa kanya? Yun ang malamang iniisip ng ating mga kongresista. Kung kaya't ang tingin ko dyan ay parehong hindi yan uusad. Posibleng magkaroon ng isang damakmak na hearings sa Committee on Justice to determine form and substance, pero yan po ay magagamit bilang plataforma para sa publicity for 2028. Yun ang nakikita kong value sa paghain ng ganitong klaseng reklamo. At a time na wala tayong naririnig ng mga kongresista na, in fact, wala tayong naririnig na nagsasabing dapat i-impeach si either President or Vice President. Wala pong ganun na lumalabas sa Kongreso ngayon, sa House ngayon, unlike last year na maaga pa lang, hindi pa man nangyayari may mga speeches na, may mga pahiwatig tayo dun sa pag-usad ng reklamo. Balik na lang tayo dahil di ko lang alam kung kalintulad ba or maaari nyo po bang ma-differentiate yung nangyari po kay dating Vice President Jejo Marbinay na 2016, kahit siya po ay Vice Presidente, ay nasampahan din siya ng kaso. Umusad yung kaso niya sa Sandigan na bayan, pero kalaunan ay pinawalang sala naman po. May kaibahan ba ito? Bakit sa kanya umusad at bakit or ano yung muna yung kaibahan dito po sa dalawang pagsasampa ng kaso ng sa Vice Presidente dyan po sa Ombudsman, Attorney? Well, kung hindi ako nagkakamali, si Vice President mayroong kaso sa Ombudsman, pero hindi nakagawa or hindi ginawa ng findings until after na siya Vice President. Pero i-correct nyo ako kung mali ha. Yun ang nakikita ko lang na difference kasi maaaring imbestigahan kahit impeachable officer. Hindi lang pwedeng umusad yung kaso. So kunwari, nagkokolekta ng ebidensya ang mga law enforcers against an impeachable official, hindi naman po illegal yan. Ang ma-frustrate lang sila pag isinumiti na sila para ilitigate yung kanilang nakuhang ebidensya, hindi po yan isusulong. So in this case, magkakaroon nga yan ng issue. In the case of Vice President Jojo Binay, hindi kasi umabot dun sa punto na ma-question nila yung pag-iimbestiga sa kanya na umabot sa Korte Suprema, hindi yata na idala sa Korte Suprema na kailangan unahin yung impeachment bago yung kanyang pagkakaso sa kriminal. So timing would also have everything to do with it. Or it's also possible na hindi lang talaga na i-claim ni Vice Presidente yung issue na ito. It would have been right kung dinala yan sa Korte Suprema para i-decide once and for all ang Vice Presidente ba ay yung pinakakawawang opisyal kasi impeachable na nga pero walang immunity at makakasuhan ng makakasuhan. So that would have been an interesting development sa ating accountability for public officers na batas. Opo. Maaari din ba na magdepende? Kasi doon sa unang pahayag, kasi yun nga rin yung depensa ni VP Binay during that time na impeachable officer siya, hindi siya pwede dito sa ombudsman. Pero meron nabanggit ang ombudsman din dati na ang pinagbasehan kasi dito, yung kanya daw na-commit na pagkakasala ay noong
hindi pa siya Vice President. So, maaari bang pagbatayan din yan? Kasi itong kay VP Sara, ang sinasabi, during sa kanyang tenure as Vice President, as Education Secretary, compare doon sa kay VP Binay na sinasabi na ito naman ay ginawa mo nung hindi ka pa Vice President. Attorney, magdedepende rin ba dyan yung pag-usad ng kaso dyan sa Ombudsman? Well, doon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni VP Inday sa impeachment niya last year, ang sabi hindi maaaring i-bring up in an impeachment case ang acts that were committed bago siya naging impeachable officer. So, kung yung mga acts ay nilalagay nila doon sa time na mayor siya, sa time na hindi pa siya vice-presidente, hindi yun katanggap-tanggap in an impeachment proceeding. Ngayon, pagdating naman sa ombudsman, currently kasi vice-presidente siya. So it might still be an issue kahit yung mga acts ay committed bago siya naging vice-presidente. So the same argument could still hold. Pero tulad nga ng sinabi ko, ultimately Korte Suprema ang magde-decide kung ito ay papasok dun sa sa pagiging magra-ripen into a case ito kung maaaring maging criminal na kaso itong mga final dahil nga impeachable officer si VP Inday. Hindi pa po rin naliliwanag nga ng Korte Suprema yung issues na yan. Sa tingin niyo po, ma'am, kapag may pag-usad dito sa isinampang kaso, ito ay pangalawang set na ng kaso po, no, kay VP Sara Duterte. If ever po na gumalaw ang ombudsman dito at simulan po yung investigasyon at pinanindigan po natin na hindi pwede dahil nga impeachable officer siya, may paglabag na po ba dyan ang ombudsman? At pwede rin bang hindi na tumugon ang side ni VP Sara dito sa ombudsman kung merong paggalaw na dyan, diretso na sila sa Supreme Court? Hindi. Kailangan mag-acquire muna na may act doon sa Office of the Ombudsman na magsasaad na sila ay taking cognizance of the case. Nang sa gayon, may basihan na si VP Inday na umakyat sa Korte Suprema. Kung wala pa kasing acts ang Ombudsman, wala pa tayong grounds, wala pang dahilan para sabihin na nilabag yung kanyang karapatan. So until that time, hindi pa siya makakaakyat para i-preempt ito. At any rate, yun nga, kailangan rin ma-determine ano ba ang kinakaso sa kanya, administrative ba o criminal. So mas maliwanag kung maumpisahan na nga ang preliminary investigation sa kanya and then maaari na siyang dulog sa Korte Suprema. So pag nag-umpisa na mag-imbestiga ang ombudsman, yun na yung act na yun na pwede nang questionin sa Korte Suprema, Attorney? Yes, pwede na doon. Opo. Lipat tayo dito sa usapin naman po ng impeachment. Nabanggit nyo kanina na once na napunta na yan sa Committee on Justice, kung ano man yung pipiliin nila, hindi na pwede na maghain pa ng panibago, no? Kumbaga yun na yung uusad, ma'am. Pero sino po yung pipili? Kasi halimbawa, ngayon, itong si Attorney De Jesus naghain na ng impeachment complaint at sinasabi ngayong araw din naman, maghahain daw yung makakaliwang grupo ng impeachment din laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino po yung pipili doon na alin doon ang uusad? I-consolidate ba ito or separate ito? O paano ba yung tama po as per sinasabi po ng Korte Suprema, Attorney? Kung against the same official, in this case, dalawang impeachment complaint against the President, depende yan. Ang sabi ng Korte Suprema, no more than one process. In other words, no more than one impeachment process ang maaari in 1 year. So, in this case, ang mangyayari dyan is, kung ika-count, ang kinakount na proseso ay kapag gumalaw yung reklamo from one office to the other. So normally yan, di ba, umabot sa SecGen goes to the Speaker goes to plenary. Maaaring mamili kung saan dyan nag-umpisa ang proseso. So normally yan, dun pa lang sa pag-transfer. Ngayon, base dun sa kaso ni VP Inday, hindi kasi naging maliwanag doon yung pag-refine nung desisyon dun sa kung kailan talaga nag-uumpisa ang impeachment
process. So malamang yan is from the plenary to the Committee on Justice kasi yun yung lumang kaso. So pag tinransfer na from the plenary to the Committee on Justice, hindi na siya mako-consolidate. Doon na lang sa doon dapat sa plenaryo ang consolidation. So in this case, kung hindi makahabol sa plenaryo yung panibagong reklamo, wala na. Better luck against next time. Opo. So, nag-uumpisa ang process once na nakapag-desisyon ang plenaryo po na i-endorse sa komite? Hindi yung galing mismo sa SecGen to Speaker or galing sa Speaker papunta doon sa plenaryo? Dapat. Pero kasi dun sa kaso ni VP Inday, di ba naipon lahat doon sa tapos naitipat siya doon sa plenaryo. Nauna nga yung... Pero at that time, may pumasok pa na fourth impeachment complaint. Technically, hindi na dapat nakapasok yung fourth impeachment complaint kung susundan natin yung lumang desisyon. So, ang tingin ko dyan, it is from plenary to the Committee on Justice. So, kasi nga, yung lumang kaso, yun yung sinasabi. Nung nag-move siya from plenary to Committee on Justice, nag-umpisa na po yung proseso. Kasi, yun na, may impeachment na nangyayari in the House. So, or impeachment process na yung nangyayari in the House. So, sa ngayon, hindi pa naman nag-transfer from plenary to the Committee on Justice, pwede pa at maaaring i-consolidate yan in the plenary. Opo, kasi meron din akong narinig na parang hindi na ata i-consolidate. Kumbaga, ang tanong ko nga doon sa kongresista na yun, kung di ako nagkakamali, partner Jade, yung last time natin nakapanimis ang kongresista, parang pipili sila kung saan doon. Wala na daw atang consolidation. Pero ano po ba yung sa tingin nyo po, ma'am? Dapat po bang mag-consolidate or pipili sila? Kasi kung pipili sila, alam nyo na, may magduda yung ating mga kababayan na alin dito yung hindi uusad, ito yung pipiliin ko na umusad sa para madaling mabasura, attorney. Well, pwede kasi yun Pwede silang mag-determine dun pa lang sa plenaryo na hindi na iaakyat sa Committee on Justice. So may discretion talaga ang plenaryo dyan. So alam niyo na kung anong i-expect pagdating sa ganyan. Although hindi ko nakikita kasi na magkakaroon ng damage dyan. Kasi nga either way, an impeachment complaint has been filed at uusad yan. Pupunta yan sa Committee on Justice. Pero from the Committee on Justice, dyan po natin makikita kung sapat talaga ang obligasyon na nasa reklamo. So sa plenaryo, ang determination lang dyan is kung pwede pang tumuloy yan sa Committee on Justice, kung sufficient siya, kung seryoso siya enough for them to consider na, sige, umpisahan natin ang proseso nito. Opo, pero bilang bihasa rin sa komunikasyon na attorney, anong nakikita nyo po? Kasi hindi po ba napag-uusapan before pa yung paghahain muli ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte, pero biglang nagbago. Parang dito na ngayon nabubuksan sa presidente. Tapos sa side ng Vice Presidente, maraming mga nagsasabi na baka hindi umusad, abala na ang Kongreso ngayon, walang enough na possible. Bakit ganun po ang nangyari? Or baka ano ba ito? Mayroon bang pagmamaniobra, mayroon bang pinaplano na at the end itrap yung isa sa kanila, attorney? Ako ang tingin ko, walang plano. At kahit yung mga kongresista, wala tayong nakikita na organized response maliban lang dun sa statement ng NUP na sinasabi nila wala silang papanigan at hindi sila mag-i-endorso whether yung reklamo ay sa Pangulo o sa Vice Presidente. So, yun lang po ang nakikita natin. Yung iba naman sinasabi, hindi na to exciting. So, parang may pahiwatig na kung anong mangyayari. Parang hindi na nga parang nawawala na sila ng gana doon sa sa impeachment ni Vice. Ang tingin ko diyan is nakatingin sila sa future. So hindi pwedeng masyadong how do you call this, umariba doon sa ating Vice Presidente, lalong-lalo nakalalabas pa lang ng mga surveys at nakikita na way ahead ang ating Vice Presidente. Ang Pangulo naman ay lame duck. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan pa siyang i-impeach. Kumbaga, since it's late in his term, 2 years to go,
would it be worth it pa ba na mag-file ng impeachment sa kanya? Yun ang malamang iniisip ng ating mga kongresista. Kung kaya't ang tingin ko dyan ay pareho yung parehong hindi yan uusad. Posibleng magkaroon ng isang damakmak na hearings sa Committee on Justice to determine form and substance, pero yan po ay magagamit bilang plataforma para sa publicity for 2028. Yun ang nakikita kong value sa paghain ng ganitong klaseng reklamo. At a time na wala na tayong naririnig ng mga kongresista na, in fact, wala tayong naririnig na nagsasabing dapat i-impeach si either President or Vice President. Wala pong ganun na lumalabas sa Kongreso ngayon, sa House ngayon, unlike last year na maaga pa lang, hindi pa man nangyayari may mga speeches na, may mga may mga pahiwatig tayo dun sa pag-usad ng reklamo.